Sir, good day everyone. Our next lesson is all about how to organize meeting with parents. So dito sinasabi na importante ang role ng parents sa learning ng isang bata. Yung assessment results like quizzes, exams, and performance tasks ay hindi lamang para sa teacher, hindi lamang siya para sa teacher and student, kundi kailangan din itong ipaalam sa parents ng mga bata. Kasi ang parents ang partners ng mga teachers sa pag-aaral ng mga bata. Ibig sabihin, hindi lang si teacher ang may responsibility, kundi tulong-tulong yung parents and teachers ng bata. Kasi kapag alam ng parents na yung kung kamusta yung anak nila sa school, makakapagbigay sila ng support na galing sa bahay, matutulungan nila mag-improve yung mga anak nila, and lastly, mas maiintindihan nila kung saan nahihirapan yung sarili nilang anak at kung saan magaling yung mga anak nila. Ito naman is paano sinasabi sa mga parents yung results ng performance ng anak nila sa school. Ginagawa ito through parent-teacher conferences. Ibig sabihin may scheduled meeting si teacher with the parents. Dito, pinag-uusapan nila yung performance ng bawat bata. Usually, ginagawa ito sa school. Nagsiset ng schedule and guidelines si teacher sa mga parents. Pinapaliwanag ni teacher sa parents yung during orientation yung mga ginagawa ng bata. Kaya nga minsan sa school nagkakaroon ng meeting or yung pag card day nagkakaroon ng meeting or PTA meeting or sa in classroom setting na meeting. So in simple terms, may mga system like conferences para maayos itong gawin na maipaliwanag sa mga parents kung ano yung performance ni anak nila sa school. Goal nito is matulungan yung mga bata na mag-improve sa learning nila or ma-update yung mga parents sa learning ng anak nila sa loob ng classroom. Next is we have the set of guidelines. First is send a letter inviting parents for a meeting, indicate availability for this meeting to happen. Ibig sabihin, bago magkaroon ng meeting si teacher with the parent is dapat magpadala muna siya ng invitation sa mga parents. Pwede siyang letter or message through online. Dapat malinaw kung kailan at ang anong oras available si teacher. And then, para mas ma-organize, ginagawa ito para mas maging organized at prepared yung magiging meeting ng teacher and the parents. Second one is the greet the parents in a positive tone. Express how you care about their child. That is why you set a meeting with them. Dito naman is pagdating sa meeting, si teacher dapat magiging welcoming or polite siya sa mga parents. Ipapakita niya na concern siya sa mga bata. Hindi lang basta meeting, kundi paramdam mo na I care about your child kaya tayo nag-uusap ngayon. Para maging comfortable ang parents at hindi sila kabahan. Kapag in-approach mo sila in a polite way, mas magiging secured yung parent na makipag-usap sa'yo na hindi kinakabahan or hindi natatakot. Next one is let the parents talk, avoid interrupting them while they say their concerns. Ito naman is very important. Dapat hayaan mo si parent na magsalita and then makinig ka ng maayos at iwasan yung pag-interrupt mo sa pagsasalita ng mga parents para mamigyan sila ng freedom to speak and ma-express nila yung sarili nila and then magbigay sila ng mga opinions about sa sinasabi mo. We have the number 4. When responding to parents' concerns, you may want to restate or clarify their ideas, report relevant incidents, or ask further questions. Dito, kapag may sinasabi si parents, huwag ka agad mag-react or mag-defend. Instead, i-restate or i-clarify mo muna yung sinasabi nila para sure na magkaintindihan kayo. Example, ang sasabihin nyo is, for example, sabihin na, so, mom and sir, ang concern nyo po is nahihirapan sa reading yung anak nyo. Ganon. Pwede ka rin magbigay ng mga specific examples or incidents para mas malinaw sa kanila ito. At kung kulang pa ang info, pwede ka pang magtanong sa kanila para mas maintindihan mo yung situation. Ang goal dito is para maipakita na nakikinig ka at willing kang tumulong sa mga anak nila. Next is number 5.
When reporting assessment results, avoid judging on the ability of the child, focus on the performance based or on the criteria. Prepare evidence of the performance and show the parents how rating was done. Describe the performance based on the rubric. Dito naman, kapag nagre-report ka ng assessment results ng kanilang mga anak, iwasan mong i-judge yung mga bata. Halimbawa, magaling siya sa ganito, mahina siya sa ganito. Mag-focus ka sa performance, hindi sa ability ng kanilang mga anak. Example, sa activity po, nakakuha siya ng 3 out of 5. Nahirapan siya sa part na ganito or ganyan. Maghanda ka ng mga evidence na magagamit mo like test papers or outputs para makita ng parents yung results ng ginawa ng anak nila. And ipaliwanag kung paano nakuha yung rating gamit ang rubrics. And lastly, describe mo kung ano talaga ang nagawa ng bata based sa criteria. Ang goal dito is para maging objective at fair and malinaw yung explanation mo sa mga parents nila. Let's move on to number 6. When describing the performance of the child, use words that are understandable to the parents. Avoid too technical terms. If technical terms cannot be avoided, explain the terms to the parents. Ibig sabihin, kapag ina-explain mo ang performance ng bata sa mga parents nila, gumamit ka ng simple or madadaling words na para maintindihan ng mga parents. Iwasan mo yung sobrang technical terms or yung malalalim na words kasi baka hindi nila maiintindihan yon. And kung hindi talaga maiwasan ang technical terms, i-explain mo sa kanila in simple way. Example, instead of saying na may difficulty siya sa phonemic awareness, pwede mong sabihin na nahihirapan po siyang i-identify o paghiwalayin ang sounds ng bawat letters. Ang goal dito is mas maintindihan ng parents kung ano talaga ang situation ng anak nila sa school. Next is number 7. Commit to the parents a course of action that you can realistically do but do not guarantee results. Some course of action would be to verify an incident further, check the documents and try to ask the child again. Dito naman kapag may concern ang parents, kailangan magbigay ka ng konkretong plan or next step na kaya mong gawin as a teacher. Pero huwag kang magpapromise sa kanila na sure yung results. Kasi iba-iba ang progress ng bawat bata. For example na lamang nasasabihin mo is yung, ang gagawin ko po is check ko yung activity niya and then kakausapin ko siya. At bibigyan ko siya ng mga additional practice para mas matuto siya sa ganitong bagay. Pwede ring i-verify mo muna yung incident, i-check ang records or yung documents ng bata or yung pwede rin yung kausapin mo yung bata kung saan siya nahihirapan sa isang bagay or sa isang topic. Ang goal dito is ipakita mo na may action plan ka pero dapat realistic at honest ka pa rin sa kanila. And that would be all for our lesson. Thank you.